pag-usapan natin, ano po ba yung mga benefits? Bakit ko po ba kailangan malaman yung mga transactional relationship na yan, yung mga personal relationship na yan sa isang business? Kasi ang relasyon, ang relationship sa isang negosyo, it's it's an investment. And when we say investment, hindi lang siya monetary, hindi lang siya pera, hindi lang siya yung mga bagay na nahahawakan natin na mag-serve as investment, but ang relationship ay pwede din natin ma-consider as an investment na hindi natin nakikita. Alright? Kasi paano natin nasasabi o paano ko ngayon sa inyo sinasabi na ang relationship ay isang investment? Business, lagi ko ito sinasabi sa mga trainings na business is all about people. 'Di ba? Nagtayo tayo ng ating negosyo, nagtayo na tayo ng tindahan dahil alam natin, hindi lang, yes, gusto nating kumita. But first and foremost, alam natin sa ating mga sarili na yung mga ititinda natin o mga ititinda natin, mga produkto o serbisyo, alam natin na mga customers o mga tao sa paligid natin ang bibili nito dahil kailangan nito o dahil kagustuhan nila ito. So we always say na business is all about people. And building a good relationship with our customers, with these people, no, sa ating mga mamimili, is an investment, no? Kasi eventually, lalo na kung maganda ang ating mga ang klase, ang pakikitungo natin sa kanila, sa ating mga agents, sa ating mga customers, 'di ba? It benefits us, no, as a sari-sari store owner. And ano yung mga benepisyong yun? Okay, unahin natin, especially lalo na dito sa Tindahan Club community, no? Most of us ay gumagamit ng Tindahan Club partner app or ng application for deliveries ng mga produkto na kanilang itinitinda. So let's start sa ating mga ahente. No, ano ba yung mga possible na maging benefits natin if we build the good relationship with our agents? And again, sabi ko nga kanina, possible na sa isang tindahan, hindi lang naman isa, hindi lang dalawa ahente ang ating mga kinukuha eh. Yun ang reality kasi may iba't iba tayong produkto, may iba't iba serbisyo tayong iniaalok sa ating mga customers. Pero kahit iba-iba yung ahente na ating na kinukuha para sa ating negosyo, merong isa o dalawa diyan, no, na malalim yung relasyon natin. It's either baka matagal na nating ahente or nakapalagayan na natin ng loob, no? There is someone mula doon sa ating kahit 5 ahente ang meron ka na personal relationship ang meron tayo. Right? And isa sa mga benefits na nakuha o possible na makuha natin na benepisyo mula kung meron tayong magandang relasyon sa ating mga ahente ay impormasyon. Ano yung mga information na makukuha natin? Diba? Sometimes, andyan yung nai-inform nila tayo about our prices, about sa mga kanilang mga promos or mga discounted products o kaya may mga vouchers, 'di ba? So since maganda yung ating relasyon sa kanila, sa ating mga ahente, parang andun tayo, lagi tayo yung priority. Alam natin kagad yung mga information na sa tingin nila makakatulong sa ating mga negosyo. Okay, and this is just an example na possible nating makuhang benepisyo if maganda ang ating relasyon sa ating mga ahente. Alright? Kasi yung iba, possible naman na marami tayong ahente, 'di ba? Pero yung iba diyan, yung ibang ahente maring magsabi ng, alam mo yun, kung ano lang in order mo, yun lang yun. Pero if may mga promos or discounted products, unless na itanong mo, hindi yun masasabi. Pero kung maganda ang relasyon mo sa ahente mo, kahit hindi ka magtanong, sila na mismo magsasabi sa'yo na, "Uy ma'am, ito po may mga discounted products po kami, baka gusto nyo i-avail." Diba, it's something na it's something na alam niya personally kasi it builds the personal relationship na with you as an owner of the sari-sari store. Diba, alam niya na alam mong makakatulong ito sa iyo. Alright? Isa pang benepisyo na
na maaari nating makuha sa ating mga ahente o ma-create, no, na benefit dito if we have a good relationship with them ay yung pagbibigay prioridad. No, sometimes since mga agents natin ito, yung madalas na nagde-deliver sa ating mga tindahan. Sometimes alam mo yun na parang umorder ka ngayong Friday, and since parang gusto mong by Saturday or by weekend ay ma-deliver na yan sa tindahan mo. And since maganda ang relasyon sa bawat isa ng iyong ahente, sometimes ikaw pa yung binibigyan ng prioridad. Sino yung mga naka-experience dito ng ganon sa ating mga katekis? Comment nyo nga yan dyan sa ibaba kung na-experience nyo na rin ba yung ganitong benepisyo mula sa ating mga ahente. Yung tipong pag kinausap mo sila, yung agent mo na yon, no, na close mo halimbawa, uy, baka pwede mo namang order ng weekend kasi wala ako ng weekdays, ganyan. Oh. Diba? Minsan nakakausap natin yan. Sino sa inyo naka-experience ng ganon? Comment nyo nga para ating malaman kung na-experience nyo rin ba yung ganyang klase ng benepisyo. Kasi may maganda na kayong relasyon sa inyong mga ahente. Ikatlo, yung pagbabalik ng produkto, yung mga tinatawag nating bad orders. Hindi ito may iwasan. No, lalo na kapag mga deliveries, 'di ba, sa ating mga kapag nagpapa-deliver tayo most of the time, meron tayong tinatawag na mga bad orders. Sometimes yung mga tipong nayuyupi, merong sabihin natin umorder tayo last week pero hindi nakalimutan natin na i-display sa ating tindahan tapos near to expire na, something like that, na pwede nating possible ba 'yun na maibalik, ganyan. 'Yun. Kung halimbawa na-experience natin yon, yung mga ganyang bad orders, sometimes nagiging benefit sa atin na magandang relationship with our agents at meron tayong mga ganitong klaseng bad orders. Sometimes kapag kinausap natin sila ng maayos, 'di ba, na parang, uy, baka pwede ko namang papalitan itong mga bad orders ko na nakuha kasi ganito ganyan, 'di ba? Pero o-order ako. No, order ako ng ganitong amount. Pero baka pwede naman nating palitan. So sometimes may mga ganong ahente, 'di ba? Sometimes may mga policies din naman na inaalaw yung mga ganon. And watch out lang din sa mga ganyan na take note lang, no, kapag may mga return na mga produkto, mga bad orders for example. Sometimes may time frame din yan, like within 24 hours or within 48 or 72 hours dapat maibalik o ma-inform na si ahente. So it's really important to take note that. Kasi sometimes kahit maganda yung relationship naman natin sa ating mga ahente, if it's beyond their control, hindi na natin yun ma-resolve. I mean, 'di ba? So it's their policy na kasi. Pero kapag may mga wala naman ganun halimbawa sa mga guidelines o mga polisiya na ipinapatupad, as long as hindi pa siya expired yung ating mga gustong ibalik na produkto, baka maaaring nadadaan yan sa usapan. At sa mga katekis natin na nanonood ngayon, sino na sa inyo yung naka-experience ng ganyan? Yung mga tipong pinapalitan yung mga bad orders. Kasi may mga ganyan may mga ganyan ako experience, like yung tipong nakalimutan mong ilagay, no, i-display yung mga paninda mo. Kasi kumbaga kapag lalo na kapag maramihan kang pumibili, sometimes nalilimutan mo na yung kung saan mo na ilagay yung karton ng mga produkto. And pag nakita mo na, you find out na near to expire na. Diba, may mga ganong experience. And sometimes mag-iisip ka, it's either you use it for personal usage but you have to pay for it, or you ask your agent to return if possible na ma-return siya. 'Di ba? So as long as there's no guidelines naman or policies na nagsasabing hindi bawal, 'di ba? Is baka madaan din natin sa isang magandang usapan. Okay, so isa yan sa mga magandang benepisyo lang na pwede nating makuha, no, o parang perks na rin in a way, no, na ma-experience natin giving na meron tayong magandang relationship sa ating mga agents. Okay? And lastly, hindi pa last to. So isa rin sa mga benepisyo na ating maaaring makuha sa ating mga ahente, 'di ba? Syempre, naiwasan natin yung mga peking products. 'Di ba? Since since yung ating mga agents
excuse me, agents naman, mga agents talaga mismo sila ng mga main company, main brands, 'di ba? So alam natin na yung mga binibigay nilang produkto or dinideliver nilang produkto sa atin, it's all original. Yeah? It's all quality products and there's no such peking product na binibigay or dinideliver sa atin. Kasi alam natin na legit yung ating ahente. Diba? Isa 'yun sa mga benefit din ng pagkakaroon ng isang ahente and then magandang relationship with them. And lastly, syempre yung paglago, benefits din natin as a sari-sari store owner, yung in a way natutulungan nila tayong lumago ang ating negosyo. Sa paanong paraan? 'Di ba? Syempre nakakapag-offer sila ng mas mababang mga presyo ng mga produkto. In a way, natutulungan nila tayo to save, no? Ng mga gastusin na parang since may savings tayo, we can reallocate our capital to other expenses sa ating tindahan. 'Di ba? And since halimbawa na enjoy we have these benefits of information na na-inform tayo ng mga promos, ng mga vouchers, ng mga discounted products, in a way natutulungan din talaga tayong makapag-save pa at makapag-diversify pa nga 'di ba? Yung if nag-aalok din sila ng mga ibang products na gusto mong i-explore or gusto mong i-test to your tindahan, something like that. 'Di ba? So ito lamang yung mga nababasa o nakikita. Ilan lamang po 'yan sa mga benepisyong maaari nating ma-experience if we have a good relationship, no? #relationship goals with our ahente. And syempre, hindi lang naman ahente yung mostly involved sa ating tindahan, 'di ba? Mostly and majority ng involved na mga tao sa ating tindahan ay yung ating mga customers itself. 'Di ba? At isa sa mga benepisyo na ating makukuha o may experience mula sa ating mga mamimili ay syempre yung pagiging loyal nila. 'Di ba? Yung pagkakaroon ng tapat o loyal na mga mamimili. 'Di ba? Kahit yung tipong kahit 3 kayong tindahan na magkakatabi sa isang community, since loyal ka, may loyal kang customers, kahit halimbawa si loyal na customers, bibili ako ng kape, alam ko yung 3 tindahan na yan na magkakatabi ay may kape na itinitinda, yung favorite kong kape. Pero pupunta pa rin ako doon sa tindahan na alam kong yun yung madalas kong binibilhan. So, kumbaga, nakikreate doon yung loyalty ng customers ninyo. And sometimes, paano nakikreate yung loyalty? Yung kind of relationship, di ba? Babalik tayo doon sa kung anong klase ng emosyon or treatment ang ibinibigay mo sa iyong customers. Doon magli-lead yun yung klase ng relationship. Kasi kung ang experience naman ni customer sa'yo, bumili siya sa'yo ng produkto tapos medyo masungit ang effect, ang vibe, di ba? As a customer, I would rather go to the next tindahan instead of buying to this store number 1. Kasi parang feeling ko hindi naman, parang ang sungit-sungit. Alam mo yun? Diba? Kaya it's really important na when we are dealing with our customers, it's really important yung kind of emotion, yung kind of relationship natin na binibigay or pinapakita sa kanila. It's something na good na eventually makakatulong sa ating tindahan. Katulad nito ng pagkakaroon ng mga loyal na mamimili. Alright? Second, ito, yung pagbibigay ng mga positibo o negatibong mga komento. Nakakatuwa when you build etong mga or when you have this loyal customers in your sari-sari store owners. Wag niyong iwasan or wag kayong matakot if they have positive or negative feedback in your stores or dun sa klase ng produkto or services na ipinoprovide nyo sa kanila. So, as a sari-sari store owner, take it as a learning point, no, to improve our quality of service, our quality of products sa mga susunod na araw. No? So, maganda yon sa atin na yung mga customers natin mismo ang nagsasabi sa atin, uy, maganda yung produkto na nabili ko sa'yo kahapon. Uy, medyo hindi mabango yung nabili kong ganito, ganyan. 'Di ba? So ikaw rin as a sari-sari store owner, you have to take it seriously yung mga ganong komento na in a way
take it seriously in a way na paano ko i-improve pa yung mga produktong alam ko sa mga loyal customers ko, ito yung kanilang komento. Paano ko ma-change yung komento nila from negative comment to positive? Parang ano lang yan eh. Parang sa online lang yan. 'Di ba? When we are purchasing online, 'di ba? After purchasing, for example, sa isang platform, may customer feedback na tinatawag. And yung customer feedback na yon, sometimes merong 1 star, 2 star, or even 5 stars. And that's okay if we receive 1 or 2 stars. Diba? Kasi ibig sabihin nun, meron pang room for improvement yung ating mga ginagawang serbisyo sa ating tindahan. And that's fine. No? So we have to enjoy the perks, yung benefits ng ating nare-receive mula sa ating mga mamimili kung ano yung mga sinasabi nilang komento sa ating negosyo. Alright? And also, isa sa benefits na pwede nating makuha sa ating mga mamimili, no, lalo na kapag maganda yung ating relasyon sa kanila, yung bukang bibig tayo, 'di ba? Or word of mouth nga kung tawagin natin, sa mga bukang bibig tayo sa mga produkto o serbisyong ating iniaalok. Halimbawa, kung part of your sari-sari store ay nagtitinda ka ng ulam, 'di ba? So ako si customer bumili, "Uy, ang sarap ng ulam pala ng ng tininda mo kahapon." So nakasalubong ko ang aking friend. "Uy, okay doon si kumaring ang sarap nung binibenta niyang adobo." So something like that, 'di ba? Or other positive na feedback na possible niyang i-convey o sabihin din o banggitin sa mga possible or potential mo namang maging customer. So isa lang namang yun sa mga benepisyo or perks na maaari natin ma-experience o makuha doon sa ating mga mamimili. And there you have it. Ito yung mga benepisyo. Yan, ilan lamang po yan sa mga benepisyong ating maaaring ma-experience mula sa ating mga ahente o sa ating mga mamimili. Pero syempre, since we're enjoying the benefits, we're enjoying the perks, of course, we would like to continue yung ating positibong relasyon sa kanila. And paano siya gagawin? 'Di ba? As a sari-sari store owner, isang bilang may negosyo, paano ko ipagpapatuloy yung klase ng relasyon ko sa kanila given na pandemic, given na most of the time online na lahat, 'di ba? And nasa social media na halos lahat. Paano ko pa po may ipagpapatuloy yung ganung klaseng relationship? And sometimes na-experience ko yun face to face, 'di ba? So hindi yan problema actually sa mga katekis natin. Meron tayo mismo, pwede tayong gamitin natin mismo ang ating social media, no, sa paggawa ng mga pakulo at paggawa ng mga activities o ng mga kung ano-ano mang mga maisip nating ideas or ideas na makakatulong sa ating mga customers. Ilan lamang, halimbawa, by doing a Facebook Live, for example, sa inyong Facebook profile. 'Di ba? When we say pakulo, something na you can continuously pa rin yung iyong good relationship with your customers by giving halimbawa mga promos, 'di ba? Yung mga pa-discount, yung mga pa-freebies na tinatawag, ganyan. So it's something that builds a good and positive relationship to our customers. And for those na mga katekis natin na hindi pa na-experience yung mga ganung bagay, malay nyo, it's worth exploring. No, lalo na since given most of our customers now ay online nasa social media kanilang platform na rin, 'di ba? Why don't we maximize or utilize the social media rin as a tool, no, to continuously grow our relationship to our customers. Sa ating mga katekis, sino sa inyo yung madalas na nagla-live at may mga kani-kaniyang pakulo sa inyong mga customers? No? Lalo na kapag nag-aalok kayo ng mga affordable products, that's good. Diba? Why don't you try it? So feel free na i-comment nyo nga dyan sa ating comment section kung isa kayo sa ating mga katekis na madalas magpa-live at magbigay ng mga pakulo.
Okay. Paano pa natin mapapanatili yung klase ng relasyon natin? So, nandiyan din yung paggamit natin ng tindahan club partner app. And since, di ba, most of the time, kapag online ang gamit natin and gusto natin magpa-deliver, sometimes gumagamit tayo ng application, and kapag nag-deliver sa atin yung ating mga agent, yun lang yung time na kikita natin sila ng personal and nakakapag-build tayo in a way ng relationship. So dito, to continuously grow din yung ating relationship with our agents, no, pwede rin tayong gumamit ng ating tindahan club partner app, 'di ba? If ano lang naman sa inyo, parang it's our preference pa rin 'yan, 'di ba? So yung iba sa atin, hindi naman siya yung daily on a daily basis na delivery, 'di ba? Sometimes ako for example, if I'm a sari-sari store owner and I'm using tindahan club partner app, since matagal-tagal na ako hindi nakakapagpa-order sa kanila and I want to get an update with my agent mula sa kanila. So magpapa-deliver ako para at least makausap ko yung agenting naka-assign sa akin. So something like that, 'di ba? And also, in general, you can use the Tindahan Club Facebook community. O sa ating mga kung napapanood nyo ang ating webinar ngayong araw na ito, ibig sabihin you're already part of Tindahan Club community. And this Tindahan Club community, no, shares ideas sa ating mga patungkol sa ating pagtitindahan, and yung mga members natin dito, yung mga kasama natin dito ay mga kapwa nating mga yan, tindahan club users, and somehow meron din tayo dito mga kasamang mga agents, 'di ba? So, ito lang yung parang since we're shifting, I mean businesses are shifting from offline to online, 'di ba? Even the kind of even when we are building relationship with our customers or our agents, it's also shifting. Diba? And that's why we're using these platforms, these online platforms, to continuously grow and reconnect, no, sa ating mga kapwa negosyante, sa ating mga like-minded business micro-entrepreneurs, 'di ba? Sa ating mga agents at kung sa sino-sino pa na may kinalaman sa ating tindahan. That's a good thing, no, right now, na the use and maximize the use of social media as a tool to increase or parang reactivate yung ating personal relationship with our agents and like-minded micro-entrepreneurs. Okay? And, di ba, when building our relationships sa ating mga customers o sa ating mga ahente, somehow hindi natin napapansin na meron tayong mga nabubuong skill o mga natututunan. Oh, ano kaya yung mga kasanayan o skill na yan na masasabi nating eventually, ay, alam ko na pala yan. Ay, ano pala yan? It's already part of my skill sets. 'Di ba? Ito yung tinatawag natin mga soft skills, no? Yung hindi natin nakikita. Okay, isa dito yung tiwala. Mm-hmm. 'Di ba, since we're building a relationship, it's really important. Alam naman natin na ang tiwala is mahirap yan mabuo o mahirap yan umpisahan sa isang tao, lalo na kung isang stranger, 'di ba? Tiwala in a business context dito, possible na if we are a sari-sari store, sa sari-sari store, mas meron na tayong trust to our agents, no, na ano tawag nito, na ipagkatiwala sa kanila yung malakihang transaksyon ng ating mga orders, o kaya para naman sa ating mga mamimili, ano tawag nito, okay lang na umutang ka ngayong araw kasi I trusted you na given na sinabi mong babayaran ko mamaya o bukas ko babayaran, utangin kita. So it's something na hindi natin napapansin minsan as a sari-sari store owner or as a negosyante, na nabubuo na pala to eventually sa mga taong nakakasalamuhan natin. And isa yan sa tiwala na minsan madalas mahirap talagang buuin ang tiwala natin sa isang tao unless
unless maganda yung relationship na nabuo o naumpisahan natin sa kanila. Ano yung second skill no na possible natin natutunan o matututunan when we're dealing with different customer segments, different group of customers, 'di ba? No, ano pa yung iba nating matutunan? Yung respect, 'di ba? So isa yan sa, alam mo yung tipong hindi natin napapansin. When we say respect sa business context, yung tipong nire-recognize nyo yung isa't isa, 'di ba? Nire-recognize nyo yung pagkakamali ng isa. Hindi, that's okay lang. Halimbawa may na-delayed si customers magbayad sa iyo ng kanyang pinagkakautangan. Since you give them may respeto ka as a customer, may respeto ka sa iyong sa sari-sari store owner na pinagkuhaan mo, ay you'll tell the truth, 'di ba? You'll tell the truth na, uy, mare baka hindi ko muna mabayaran bukas, baka sa Wednesday na halimbawa o sa mga susunod na araw. So, that's okay. I mean, since you earned that respect we earned that hindi siya yung tipong nirespeto mo siya simply because mas matanda siya sa iyo o mas may profession siya sa iyo, hindi eh. That respect, it's something that we earn because we have a good relationship with each other. All right? So halimbawa, isa pang example dito sa respect yung in terms of delivery, yung on-time delivery. No, as an agent, since I respect your time as a sari-sari store owner, kailangan ma-deliver ko tong mga produkto na ito on time base doon sa sinabi namin sa inyong date. So that's just an example. No, na sometimes hindi natin napapansin na ay nabubuo na pala natin, unti-unti natin na nabubuo na nagkakaroon na pala tayo ng respeto sa bawat isa na hindi natin napapansin. And that's a good thing. Also, yung negotiation skill natin. It's also a skill na kung sa kanina, siguro I'll give an example. Perfect example for this is yung bad orders, 'di ba? If we can negotiate in ways na maayos yung ating pananalita, yung pag-uusap, and as long as it's cover siya ng policies, ng guidelines or whatever, no, that's okay, 'di ba? So isa yan sa negotiation, isa yan sa mga skill na ating nakikreate o natututunan during the process of creating a good relationship with our customers or agents. And lastly, yung communication skills natin. Yung somehow yung iba sa atin as a sari-sari store owner, since madalas dati nasa bahay tayo, yung mahiyain lumabas, mahiyain makapag-usap, no? And since may mga nakaka-encounter tayo mga taong, alam mo yun, mga customers nating mahilig mga musta, mga agents natin mahilig mag-inform sa atin ng mga promos, mga discount, tayo as a sari-sari store owner, of course, sumasagot tayo. And somehow, yung nagkakaroon ng conversation between the two people, 'di ba? As a sari-sari store owner and as your customers. 'Di ba? And eventually, kapag na-build mo na yung confidence mo na, kaya ko pala makipag-usap sa mga tao, sa mga iba't ibang tao. So, na-build na yung confidence mo in a way. 'Di ba? And somehow your communication skill on how you will deal with different group of customers sa iyong tindahan. Okay? So, bilang pangwakas, ay iiwan ko lang sa inyo sa mga katekis natin. Ay ito. Ang relasyon ay parang tindahan. So, minsan, merong panandalian. Minsan, may pangmatagalan. You know what? Ang mahalaga, mayroon tayong natututunan sa ating mga karanasan at nagiging bahagi ito sa pagpapaunlad ng ating sarili at ng ating negosyo. Alright? So, sa mga katanungan sa ating mga katekis, kung meron pang kayong mga katanungan, comments, or suggestions, feel free na i-comment lang po yan dyan sa ating comment box, no? Para atin yan masagot, no? Pag atin po yung nabasa. Okay? Muli, ako po si Lay mula po sa Happy Noy at marami pong salamat sa panonood at pakikinig mga negosyante, mga katekis natin. Have a great day sa lahat.